Ngayong araw nga ho pala ay magluluto kami ng minatamis na bao. Karaniwang ginagamit nga ho natin na rin sa sausawan nga ho sa mga suman. Pwede nga rin nga ho ring ipalaman sa mga tinapay. Kaya kung mahilig ka sa mga minatamis kagaya na rin, pwede nyo nga ho ring subukan. Tas ngayon na nga rin nga ho pala namin lulutuin yung itlog na maalat. Sumaglit nga ho pala muna kami din sa bayan at mabili nga ho kami na ring matamis na bao. Bali 3 balot na nga rin nga ho pala yung binili namin para madami nga ho kaming maluto. Pagkarating nga ho namin din sa bahay ay nagsimula na nga rin nga ho kami din magintindi. Sabi ko nga ho din kay Usang ay pagain niya nakako aring gata na agamitin namin. At ako nga na akunin ko pa yung ibang mga gamit na agamitin namin din sa pagluluto. Sobrang dali lamang nga ho na rin gagawin namin at mabilis nga din nga ho aring maluto. 2 ingredients nga lamang nga ho yung gagamitin natin din sa pagluluto, aring kakanggata at aring minatamis na bao. 3 buong niyog nga rin nga ho pala yung kinayod namin din para dun sa 3 balot na minatamis na bao. Pinagagayat ko na nga rin nga ho pala rin sa maliliit para nga ho mabilis matunaw. Dahil okay na lahat yung mga gagamitin namin din at ayan nga ni at magasimula na nga ho kami din sa pagluluto. Una nga hong gagawin ay papakuluan muna din aring gata. Tuwing sasapit nga ho ang Pasko ay lagi nga ho nagaluto yung lola ko ng garni. Kinasanayan na nga rin nga ho niya magawa ng garni, lalo na nga ho at nagawa din siya ng mga suman. Dahil nga ho Pasko, madaming suman na inagawa niya nga ho yun na sausawan. Aring inagawa nga ho pala namin ngayon ay parang gayon nga ni pala rin sa paggawa nga rin nga ho ng kalamay. Panay halo din hanggang sa maluto, tas aring nga laang ay mabilis laang din maluto. Natatandaan ko nga rin nga ho dati, yun nga rin nga ho yung inagamit ng lola ko sa paggawa nga ho ng kalamay. Di nga ho din sa inagawa namin ngayon ay 2 lamang nga ho yung ingredients, pero nga ho sa paggawa nga ho ng kalamay, kapag nga ho yan ang agamiting minatamis sa bao ay kailangan lamang nga ho di yung malagkit. Para nga ho sa akin ay mas mapapadali nga ho yung paggawa nga ho din ng kalamay kapag nga ho gamit ari. Balik na nga ho pala muna tayo din sa ating inaluto at ayan na nga ni at tunaw na nga ho din yung mga nilagay nga ho namin matamis na bao. Napain-ina na nga rin nga ho namin ari at pwede na nga rin nga ho aring hanguin. Sobrang dali lamang man din nga ho na ring lutuin at kayang-kaya nyo nga din man din nga hong gawin. Sobrang dali lamang nga ho namin naluto ari mga 20 minutes. Kaya kung mahilig ka sa mga minatamis kagaya na rin, palaman sa tinapay, sausawan sa suman, ay itry nyo na nga po pala ari. Dahil hindi na nga ho kami makatiis din sa aming niluto at ayan na nga ni at tinisting na nga ho namin ditong ipalaman sa tinapay. Sobrang sarap nga ho na rin pagkakagawa namin at hindi man nga ho gaanong katamisan. Isinali na nga rin nga ho pala namin din sa isang lalagyan para hindi nga ho ari lang gamin. May nabili nga rin nga po pala kami ng mga suman kanina sa bayan, ay sabi ko nga ho din kay Nausang ay dini na namin kainin sa may bukid. Medyo maaga pa naman nga ho sa mga oras na rin ay tamang-tama pa nga ho sa pagkakapi. Nung naandini na nga ho kami sa may bukid namin ay nakalimutan pala ho namin dalhin arin tripod, kaya bumalik muna nga ho ako sa amin para kunin arin tripod. Ay anong pagkakalayo pa naman nga ho ng palaya namin ay bago pa man din nga ho makarating din ay hangus-hangus naman din. Para maganda-ganda nga yung pagpistuhan namin din sa pagkakape ay nilagay nga ho namin aring kangga din sa may gitna nga ho ng palayan. Naisipan ko nga ni na din na nga lamang kami magkape para maganda-ganda malamang yung tanawin. Yung tipong makikita mo lamang dito yung mga puno, palayan, tapos ibon na nagaliparan. Sobrang tahimik nga ho ng lugar na rin, puro mga ibon nga lamang nga ho yung mapapakinggan mo din yung nagatwit-twitan. Sobrang sarap pala talaga magkape din sa bukid, lalo na kapag may kasamang suman. At habang nagay-gupi-gup nga ho kami din ng kape, kami nga ho nagakwentuhan din. Nakakagana pala talaga magkape din sa bukid, ay sabi ko man din nga ho din sa dalawa, ay dito na tayo magkape araw-araw, aray-a. Tamang-tama nga na rin ginawa naming minatamis, din nga ho sa nabili naming suman. Din nga ho sa amin sa bahay, kapag nga ho may ganing suman, tapos kape, ay pwede naman din nga ho namin aring pang-almusal na. Mga gayon lamang man din nga ho pagkain, ay kasarapan naman din nga ho sa amin. Minsan nga lamang ako makapunta nga ho din sa may palayan namin, ay tingnan nyo nga ho yung mga palayan din, puro napaparamal na. Ay talaga naman nga ho, malapit-lapit na naman nga ho din ang aming paghahan-traktura ni natatay. Pag nga ni nagkatubig na nga ho ang mga palayan din, magasimula na nga ho kami. Ay talaga naman nga ho nagaparamdam na ulit ang panahonan nga ho paghahan-traktura na yaan. Pagkatapos nga ho namin di makapagkape sa may palayan, ayan nga ni at lumakad na rin nga ho kami pa uwi. Basta kami dumayo nga lamang nga ho din sa may gitna nga ho ng palayan ng pagkakape. Napadayo lamang naman kami dito magkape sa may gitna ng palayan, abay pinahirapan pa kami dito magtawid-tawid sa may tulay. Nagpunta na nga rin nga ho pala kami dito kay Ate Mina dahil lulutuin na nga ho pala namin yung ginawa naming itlog na maalat. After 15 days nga ho namin pag-iintay din nga ho sa itlog at ayan na nga ni ho at aming pinandaw na. Nung nakaraang video ay pinakita ko na nga rin nga ho para sa inyo kung paano nga ho ang ginawa at binabad. Kaya sino nga ho nakapanood sa inyo nung huli kong video, taas ang kamay at iwagayway, aroy-a. Inahugasan na nga ho pala namin dito aring mga itlog na binabad nga ho namin dito sa mga puti. Kaya sa mga hindi pa nga ho nakakapanood at ariho at akwento ko kung paano nga ho namin ang ginawa din. Aring mga itlog nga ho ay binabad lamang nga ho namin din sa putik nga ho na may asin. Tapos mga 15 days nga ho namin aring in-stock nga ho din sa may timba. Dahil 15 days na nga ho ang nakalipas, at ayan na nga ni ho at alutuin na namin ari para maging itlog na pula na. Inugasan na nga rin nga ho namin ari na maigi para maalis nga ho yung mga dikit-dikit nga ho na mga putik. Pagkatapos ay nilagay na nga rin nga ho pala din sa may malaking kaserola dahil nga ho ari alagain pa. Medyo madami-dami nga rin nga ho pala rin lulutuin namin at ari nga ho pala 2 tray. Sa mga hindi pa nga ho nakakaalam diyan, ari nga ho
ho palang inagawa naming itlog na maalat ay ari nga po pala itlog laang ng manok. Gaya nga ho ng sabi ko noong nakaraang video, kami nga ho pala nagtesting lamang sa paggawa nga ho ng itlog na maalat gamit yung itlog ng manok. Dahil may nag-request nga hong isang customer na gumawa nga ho ng itlog na maalat gamit yung manok, kaya diyan nga ni at paggawa nga ni siya ng garni. Negosyo nga ni po pala nila ito yung paggagawa nga ho ng itlog na maalat. Marami nga ho silang napapaubos nga ho ng mga tray sa maghapon nga ho ng mga balot, tapos nga ho yung itlog nga ho na maalat. Kaya kung naghanap nga ho kayo na mabibilan nga ho ng itlog nga ho ng pula tapos mga balot, ay di na nga ho kayo bumili kay Ate Mina. Makikita nga ho yung kanyang tindahan sa may Quadrant 4 building, malapit nga ho doon sa may Kayuran, sa may palengke nga ho ng Socorro. At habang inaantay nga ho naming maluto aring itlog nga ho din, ari nga ho tagapunas muna ako dito ng mga bote nga ho ng apaglagyan nga ho ng mga mantika. At rin naman nga ho si Angela Dini, nagaintindi nga ho ng paglalaga nga ho na rin mga balot. May mga basag nga ho aring mga balot, ay sabi nga ho ni Ate Mina ay lagain na daw. Medyo matagal-tagal pa naman nga ho maluluto yung itlog, at ayan nga ni at tagtulong-tulong muna kami dito kay Ate Mina sa mga gawain niya. Dahil nag-refill nga ho dito si Ate Mina nga ho ng mantika, at ayan nga ni ho at tinalinhina muna dito ni Angela. Marami nga ho siyang inabenta dun sa may bayan, at hindi nga lamang nga ho yung mga itlog na yaan. At fast forward na nga ho at mahigit isang oras nga ho namin paghihintay, ating na nga ho namin aring itlog na inalaga namin kung luto na. Dahil luto na nga rin nga ho pala yung nilaga ni Angela na balot, at ayan nga ni at kinain na nga rin nga ho namin dini. Napaswerte pa nga ho kami dito kay Ate Mina, at nakalibre pa nga ho kami dito ng balot. Dahil luto na nga rin nga ho pala rin inalaga nga ho naming itlog, at ayan nga ni at hinango na. Ang sunod naman nga po pala gagawin namin dito, yatubog na nga ho pala namin ari dun sa kulay pula nga ho na kulay. Yun na nga ho yung last nga ho namin gagawin, at itutubog nga lamang nga ho yun dun sa tubig nga ho na may kulay para maging kulay pula at tawaging itlog na pula. Hindi ko nga ho alam kung anong klase nga ho pang kulay ari, at talaga naman nga ho madikit. Anong pagkakagaling man din nga ho, at talaga naman nga ho pagkakadikit ay pati man din nga ho din sa mga kamay namin ay dikit. Sobrang dali lamang pala magawa ng garni, kaysa susunod ay magatry ako sa bahay namin. Matisting nga lamang ako na ilang peraso para sa sunod ay hindi na ako mabili dahil malam na ako gumawa ng garni ay. Medyo mahal nga rin nga ho yung garni, parang nasa mahigit 20. Pagkatapos nga ho namin maitubog nga ho dito sa kulay pula ay nilagay na nga rin nga ho namin din sa mga tray. Pinagayos na nga rin nga ho pala namin ng patas din sa tray dahil nga ho bukas ay a-deliver na ari sa bayan. At rin na nga ni po pala yung dalawang tray na ginawa nga ho naming itlog na maalat. Ay siya'y papaano ho, tangga din na lamang muna ang ating mga fast forward ngayon, na sa isang araw naman nga po pala ulit.